Amen. So praise the Lord. So mag-uumpisa na ulit tayo sa ating Morning Revival Preview. Okay, so ang topic natin ngayon ay yung pagtatayo ng kasintahang babae. So building the bride. So tinatayo ito ng Diyos. So ang schedule natin ngayon ay week 2, day 2. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 19:7-8. Let us rejoice and exult, and let us give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready, and it was given to her that she should be clothed in fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteousnesses of the saints. Amen. So ang highlights dito, bigyan natin ng pansin, ay yung for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. So ito yung mga verses na talagang madalas gamitin ngayon. No, na kung saan binabanggit sa atin ang darating na marriage of the Lamb. No, ang kasalan ng kordero. At syempre lahat mag-a-agree na ang kordero ay tumutukoy kay Kristo. At ang wife dito ay tumutukoy doon sa bride na binubuo ng mga piniling mga natubos na tao, no, na siyang bahagi ng mga mandaraig. Amen. At kailan mangyayari ito? Sabi rito, the wife has made herself ready. So kung ang bride ay ready na, wala namang problema kay Lord. Anytime pwede na siyang bumalik. Naku, ang laking event nito. Kaya lang, hindi mo ito masasaksihan sa lupa. Ang kasalan ay gagawin sa himpapawid, pagka-rapture ng mga overcomers. So doon mag-uumpisa ang kasalan. No? At ang piging kasalan ay maglalas for 1,000 years dito sa lumang langit, lumang lupa na na-restore o i-restore pa lang pagbalik ng Panginoon. Amen. So, sure ito. Ito ang pinakamalaking event na magaganap dito sa sangkalupaan. No, bago mawala itong lumang langit at lumang lupa, no, magaganap muna ang pinaka-grande, pinakamatinding event na hindi akalain ng tao na magaganap. So yung mga taong walang alam sa salita ng Diyos, sorry na lang, hindi nyo alam ito. Yun naman mga familiar sa Biblia, alam na alam nila ito. No, pero hindi sapat na alam mo. Dapat kasama ka. Kaya ang pagiging kasama dito ay isinasagawa, hindi ito libre. Sinasagawa ito sa kapanahunan na ito. Kaya ang maganda dito sa ating mga pagtalakay, tinuturuan tayo paano makasama dito sa kasalan ng kordero. So yun yung maganda. Amen. So magbabasa na ako. In Revelation 19:7 and 8, we see that Christ and his counterpart, his bride, will be married, that is coming back. The marriage of the Lamb is the issue of the completion of God's New Testament economy. God's economy in the New Testament is to obtain for Christ a bride, the church, through his redemption. Amen. So, sa Revelation 19:7 and 8, makikita natin ang kasalan. So dito binabanggit na si Kristo ay ikakasal, no? At ang lamb dito ay siya mismo. No? At itong kasalan na ito ay magaganap sa pagbalik ng Panginoon. Kaya nga sinasabi natin, kailangan yung bride maihanda para makabalik ng Panginoon. Sapagat kung hindi yung bride, hindi siya babalik. Kasi isa sa pinakamatinding dahilan ng pagbalik ng Panginoon ay para sa bride. No. At syempre, pagbalik niya, marami pa siyang gagawin ng mga bagay na hindi ko nababanggitin ngayon. Marami yan. No, hindi ko babanggitin. Pero ang binabanggit ko, yung pinaka-highlights
na mangyayari sa kanyang pagbabalik. Yan ay ang kasalan. Amen. So, pagbalik niya, ibig sabihin, nakumpleto na yung God's New Testament economy. So, ito na lang yung kinukumpleto eh. Marami mga work ng Panginoon na kumpleto na. Kaya nga sinasabi ng Biblia, umakyat siya sa sangkalangitan at naupo. Madalas, pag ang isang tao ay naupo na, o nahiga, o nagpahinga na, madalas natapos na yung kanyang mga pangunahing gawain. Pangunahing gawain. At ang isang pagsasagawa na lang na kinukumpleto ngayon ay ang paghahanda sa kasintahang babae. No? Pero ang ginamit na word dito, made herself ready. Inihanda na niya yung kanyang sarili. Kaya isa sa malaking portion ng paghahanda dito, okay, ay nakasalalay sa bride. At syempre, alam natin, itong bride, mga believer din ito. Special category ng believer na tinatawag natin mga mandaraig. Gumagawa sila ng mga paghahanda. Lalo na yung bahagi ng maturity. Kinukumpleto nila ito. Kinukumpleto. At sa pagsasagawa nito, gumagawa din ang Panginoon sa kanila. Para bang sinasabi natin, ang pagsasagawa ng Panginoon, no, ang pagsasagawa ng Panginoon, so sa bahagi ng Panginoon, ay nakasalalay sa ating cooperation sa Kanya. Gusto man niyang gumawa, kung hindi ka makikipag-cooperate, hindi siya makakagawa. No, parang yung paggawa niya, nangangailangan ng isang pagbubukas. No, kung hindi ka bukas, hindi siya makakagawa. Kaya sa side natin, ang pinakamahalagang bagay ay maging bukas tayo sa Panginoon. Maalis lahat ng mga hadlang sa pagitan natin at ng Panginoon. Makapag-focus tayo sa Kanya. Ano man ang ginagawa natin, kung busy man tayo, dapat huwag natin gawin sa gabal yung mga bagay na yan, no, upang hindi maisagawa ng Panginoon ang Kanyang sarili tungo sa atin. Amen. Amen. So, ang bride dito ay tumutukoy, no, sa eklesiya, sa bagong tipan. No, na siyang naibunga ng katubusan, no, at dibinong buhay ng Panginoon. So, by the continual work of the Holy Spirit through all the centuries, this goal will be attained at the end of this age. Then the bride will be ready. Amen. So, yung work ng Panginoon ngayon ay isang pagpapatuloy na nakasentro sa paghahanda sa kasintahang babae. Kaya kung matalino ka, dapat alam mo ngayon kung ano yung ginagawa ng Panginoon. At ito ay sabayan mo. No, sabayan mo. At pag sinabayan mo ito, na hit mo yung goal, na lahat ng mga ginagawa mo, may kinalaman siya sa preparation of the bride, the Lord will bless you. Wala kayo, the Lord will bless you. So may mga pangyayari kasi minsan sa buhay natin, mga prayer natin hindi nasasagot. Yung mga gusto natin gawin, hindi nagagawa. No? At marami mga problema. Kasi yung buhay natin, hindi siya nakatuon sa kagustuhan ng Panginoon. Buka mo mag-adjust. No? Ang prayer mo, i-adjust mo, ituon mo siya sa paghahanda ng bride. No? Pati mga daily work natin, mga decision natin sa buhay, dapat may kinalaman sa preparation of the bride. Gusto mo bang mabuhay na mahaba? Dapat may kaugnayan yan sa preparation of the bride. Ibig sabihin, may karapatan ka na hingin yung mahabang buhay, magandang kalusugan, maayos na pamilya. Di ba? Lahat ng yan, dapat i-link mo sa preparation of the bride. So, yun yung matalinong, matalinong pamumuhay sa panahon na ito. Amen. The words his wife in Revelation 19:7 refer to the church, the bride of Christ. So yung wife daw dito sa Revelation 19:7 ay tumutukoy sa eklesiya na siyang kasintahang babae ng Panginoon. At ito ay masusumpungan mo sa Ephesians 5:24, 25, 31, 32.
nung binanggit ang eklesiya dyan, binabanggit siya bilang kasintahang babae. Sa inyo. Amen. Okay. This goal will be attained at the end of this age. Then the bride will be ready. So if the bride will be ready, the Lord shall come. Amen. The words his wife in Revelation 19:7 refer to the church. Okay. The bride of Christ, however, according to Revelation 19:8 and 9, the wife, the bride of Christ here, consists only of the overcoming believers during the millennium. Whereas the bride, the wife, in Revelation 21:2, is composed of all the saved saints after the millennium for eternity. So pinakita sa atin yung dalawang aspekto ng bride at yung aspekto ng wife. So sinasabi niya rito, yung wife, dito sa Ephesians, okay, dito sa Revelation 19:7, okay, yung wife dito sa Revelation 19:7, okay, unang-una tumutukoy siya sa church. So yung wife dyan ay yung church. Okay. At yung church naman na ito ay tumutukoy sa kasintahang babae ni Kristo. At yan ay matutunghayan mo sa Efeso 5:24-25. Okay. Subalit pagdating sa Revelation, okay, 19:8 and 9, yung wife, yung bride dito, okay, na tumutukoy sa overcoming believers during the millennium, okay, ay magiging wife na sa Revelation 21:2. At ito ay tumutukoy na sa lahat ng mga believers. Lahat ng mga believers sa entire ages. Okay, dalawa siyang aspekto. Yung aspekto ng overcomer, yan ay bride sa loob ng 1,000 taon. Okay, pero pagkaraan yan, okay, yung wife o bride ay tumutukoy na sa kabuuan ng lahat ng mga believer. At yan ay matatagpuan mo naman sa Revelation 21:2. So, dalawang aspect siya. Isang bride, overcomer. Yan ay sa millennial kingdom sa loob ng 1,000 taon. Yung isa naman ay bride na wife. Okay. Yan naman ay sa walang hanggan, tumutukoy na sa lahat ng mga believer na naligtas na. Amen. So today's reading na ako. The Gospel of John reveals that Christ is the Lamb who come to take away sin, and also the bridegroom who came that he might have the bride. Christ's goal is not to remove sin. His goal is to have the bride. As the bridegroom, he must have a wedding. Amen. So yun sa John kasi, amen, excuse. So, pagdating kasi sa Book of John, okay, si Kristo ay isang kordero. Isang kordero. At pinakilala siya ni John bilang kordero. At ang gawain ng kordero ay upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Redeemer kasi yan eh. Ang pinaka-function ng Redeemer na tumutukoy kay Kristo bilang kordero, okay, ay ang alisin ng kasalanan ng tao. Tuusin ang kasalanan. Bigyan ng katapusan ng kasalanan. Mawala na ang kasalanan. So yan ang gawain ng kordero. Pero pinakilala rin siya dito bilang kasintahang lalaki. At ang gawain naman ng kasintahang lalaki ay upang tamuhin ang kasintahang babae. Okay, so dalawang pagpapakilala. Isang kordero, alisin ang kasalanan, at isang kasintahang lalaki upang tamuhin ang kasintahang babae. Pero sinasabi niya rito, ang pinaka-goal ng Panginoon, hindi alisin ang kasalanan. Ang pinaka-goal niya ay tamuhin ang kasintahang babae. Yung alisin ng kasalanan, nadagdag na lang yan eh.
Kasi nagkaroon ng kasalanan. Kung hindi nagkaroon ng kasalanan, hindi natin kailangan ng lamb. No, hindi natin kailangan ng lamb. Pero yung bridegroom, kailangan natin yun. So, ganun ang ibig sabihin. No? Kaya yung pinaka-purpose, pinaka-goal, pinaka-layunin niya, hindi upang alisin ang kasalanan. Nadagdag lang yun dahil may pangangailangan. Pero ang pinaka-goal niya ay tamuhin ang kasintahang babae. No? Kaya, para dito, kailangan niya ng isang kasalan. So, wag natin sabihin, ay, dalawa ang layunin ng Panginoon. Hindi, isa lang. Yung bride lang, yun ang mas mahalaga. Doon siya excited. Amen. The readiness of the bride depends on the maturity in life of the overcomers. Furthermore, the overcomers are not separate individuals, but a corporate bride. For this building is needed. The overcomers are not only mature in life, but are also built together as one bride. Amen. Amen. Okay, so binanggit dito yung binanggit na natin noong nakaraan na isa sa mga requirement ng overcomer ay maturity. Maturity. So ang maturity ay naisasagawa sa pamamagitan ng paglago ng buhay. Kailangan lumago sa buhay. No, para bang yung mga kababaihan, hindi yan pwede maging bride kung hindi pa matured. Hindi yan pwede. May maturity pa yan. Okay. Pangalawa, yung bride dapat corporate. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng building, na build up sila into a corporate bride. No, so inuulit natin, hindi siya magpapakasal isa-isa sa mga overcomers. Oh, ikaw na, next, ikaw na. Hindi, isang kasalan lang para sa mga sama-samang overcomer. No? At para mabuo itong sama-sama, dapat maitayo itong mga overcomer. At naniniwala tayo, ang pagtatayo, pwede lang maisagawa sa loob ng buhay eklesiya. Pag walang eklesiya, saan sila may tatayo? Paano sila matatayo? Diba? So, ang eklesiya, okay, ang pinaka-factor, okay, ang pinaka-kailangan upang magkaroon ng pagtatayo ang mga overcomer at mabuo ang kasintahang babae. Amen. The consummation of the church as the counterpart of Christ will be the New Jerusalem in the new heaven and the new earth for eternity. The New Jerusalem is a living composition of all the saints redeemed by God throughout all generations. Amen. So yung church kasi makukonsummate din yan eh. Pero yung consummation ng church ay ang bagong Jerusalem sa bagong langit at bagong lupa at ito ay magaganap sa kawalang hanggan. Kasi yung church kasi, ang church, sa realidad, binubuo siya ng lahat ng believer. Lahat ng believer. Pag sinabi mong church, hindi lang yung mga overcomer ang nandyan, kundi lahat ng believer. Sa mga nagdaang history, yung mga masesave pa, yung mga buhay ngayon, yung mga namatay na, yung mga mabubuhay pa, maliligtas pa. Sa kabuuan, yan ang eklesiya na binubuo ng lahat ng mga believer. So, ang eklesiya, hindi siya binubuo ng overcomer lang, kundi ng lahat ng mga believer. At itong eklesiyang ito na binubuo ng lahat ng mga believer ay makukonsummate. Mapapasukdul siya bilang ang bagong Jerusalem. Yan ay sa kawalang hanggan. No? It is the bride of Christ as his counterpart. As the bride of Christ, the New Jerusalem comes out of Christ and becomes his counterpart. Amen. So, saan nanggaling ang eklesiya? Kay Kristo. Ang eklesiya ay bunga ng buhay na nanggaling kay Kristo. So, nilarawan niya ng buto, yung tadyang na nanggaling kay Adan. No, yung buto, sinasagisag ng buhay, no, na nanggaling sa Diyos. No, ang Panginoong Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Kaya yun yung
pinanggalingan ng Eklesiya bilang kapareha ng Panginoon. Okay. Kaya nga, ang Eklesiya, ang pwede lang din makapagtayo sa kanya ay bagay na galing sa Panginoon. Pag hindi galing sa Panginoon, hindi maitatayo ang Eklesiya. Siya ay nabuo galing sa Panginoon at ang pwede lang magtayo sa kanya ay galing din sa Panginoon. Kaya ang mga nagtatayo sa Panginoon, ang kanilang material para sa pagtatayo ay galing sa Panginoon. Siya yung source. Sapagkat ang Eklesiya ay katawan ni Kristo. Anumang bagay na hindi bahagi o galing kay Kristo, ibig sabihin, hindi pwedeng tumugma sa Eklesiya. Amen. It is the bride of Christ as his counterpart. As the bride of Christ, the New Jerusalem comes out of Christ and becomes his counterpart. She is prepared by participating in the riches of the life and nature of Christ. The bride in the millennium will include only the overcoming saints, but the wife in the New Jerusalem and new earth, the wife in the new heaven and new earth, will include all the redeemed and regenerated sons of God. Amen. So, ang Eklesiya ay naihahanda, nabubuo sa pamamagitan ng kayamanan ng buhay at kalikasan ni Kristo. Kayamanan at kalikasan na nanggagaling kay Kristo. Paano ba natin inaalagaan ng mga kapatid? Siyempre, ito ay sa pamamagitan ng tustos ng buhay. Ang mga salita, dapat buhay siya na nanggaling kay Kristo. Sapagkat si Kristo bilang Espiritu ay naisakatawan sa salita. Kaya ang salita, ginagamit natin pangtustos sa mga banal. Upang sa pamamagitan ng salita, madala natin ang tustos ng buhay mula kay Kristo tungo sa mga mananampalataya. At mula dito, madala din natin ang kalikasan ni Kristo tungo sa mga mananampalataya para sa kanilang ikalalago ng buhay. Yun yung tamang shepherding. At yun ang tamang feeding. Hindi ka nag-feed ng mga doktrina, mga empty teaching, hindi ganon. So, hindi yan ang ginagamit natin upang tustusan ng mga kapatid. Ang ginagamit natin ay buhay na naisakatawan sa salita. No? At ito ay para sa paglago ng buhay, at ang paglago ng buhay ay tungo sa kagulangan ng buhay na siyang kailangan upang maihanda ang kasintahang babae. Amen. So the life scene in Genesis 2 is the flowing life, the transforming life, the building life. This life flows within us, transforms us, and eventually builds us up as the bride of Christ. So isang buhay lang itong binabanggit natin. Walang maraming buhay. Ito ay ang buhay na galing kay Kristo, na siyang panustos ngayon, na ginagamit natin upang i-feed sa mga believer. Pinang-feed natin yan, pinang-tutustos natin yan. At itong buhay na ito, nakakatransforma siya. Itong buhay na ito, nakakapagtayo siya. Ano pa? Okay, so, ang buhay na ito ay isang dumadaloy na buhay para sa pagtatayo, para sa pagtatransforma, upang mabuo ang kasintahang babae. Amen. This bride, the New Jerusalem, will fulfill the two aspects of the purpose of God. Okay. So ito, binanggit naman yung purpose ng Diyos. At itong purpose ng Diyos, mga kapatid, tumatalakay ito, okay, sa kanyang layunin sa paglikha ng tao. Nilikha niya ang tao na may dalawang layunin. So yan ang pagkalikha. At ito ay pansamantalang binigo ng pagkatisod ng tao. Parang nawala siya. Pero sa original na layunin ng Diyos, meron siyang dalawang natatanging layunin. Bakit niya ginawa ang tao?
At itong layunin ng Diyos ay maisasagawa sa pamamagitan ng bride o ng asawa. So ito, babanggitin natin. So first, okay. So itong layunin ng Diyos ay matutupad sa pamamagitan ng New Jerusalem. Okay. So first, sabi niya, the New Jerusalem will be the full expression of God's full image. Yan. So ngayon, nalaman nyo. So yung unang layunin ng Diyos, gusto niya ihayag niya ang kanyang sarili tungo sa tao. Gusto niya yung tao ay maging kahayagan niya. Kaya niya nilikha yung tao. Nilikha niya yung tao ayon sa kanyang wangis at anyo. Nilikha niya yung tao na isang sisidlan na may espiritu upang makapasok siya sa loob ng tao. Upang matamo siya ng tao bilang buhay. At ito ay upang ang Diyos ay maihayag sa tao. So yan yung unang layunin. At itong layunin ng Diyos na siya ay maihayag sa tao ay matutupad sa pamamagitan ng bagong Jerusalem. At itong bagong Jerusalem ay mabubuo ito. Okay, sa unang bahagi bilang kasintahang babae ni Kristo. At sa ikalawang bahagi, ito ay binubuo ng lahat ng mga believer sa buong kapanahunan na napasukdol, lumago na transforma na, at wala nang naiwan sa labas na looban, na buo na siya. At itong bagong Jerusalem ang maghahayag sa Diyos at magsasagawa, tutupad sa walang hanggang layunin ng Diyos sa tao. Na nais ng Diyos na maihayag siya sa tao. So yan yung unang layunin ng Diyos. Okay, so yung pangalawa. Amen. Second, this New Jerusalem will subdue the enemy, conquer the earth, and exercise God's authority over the entire universe, especially over the creeping things. Ano ito? So nung natatandaan ninyo, nung nilikha ng Diyos ang tao, ibinigay niya yung pag-aata. Sabi niya, pamahalaan niyo ang buong lupa. Lahat ng mga bagay. At binanggit niya, particular, yung mga gumagapang sa lupa. Pamahalaan niyo sila. Ang ibig sabihin nito, nais ng Diyos na ating supilin ang kanyang kaaway. Sapagkat nagkaroon ng rebellion dito sa buong sansinukob. Umiral si Satanas, at si Satanas ay nakabuo din ang kanyang kampon. Mga demonyo, mga masasamang espiritu. Okay? At lahat ng ito ay naging kaaway ng Diyos. At hindi tutuusin ng Diyos, lahat ito mga kaaway niya, sa sarili niya, hindi niya direktang tutuusin. Gagamitin niya ang kanyang nilikha, ang tao, upang supilin, pamahalaan, okay, magsagawa ng autoridad dito sa buong sangkalupaan. Di ba? Kaya di ba sinabi ng Panginoon sa huling aklat ng Mateo, lahat ng autoridad nabigay na sa Kanya. Kasi nagtagumpay na siya. Namatay siya, nabuhay na muli, umakyat sa sangkalangitan. At itong autoridad, binigay na niya sa eklesiya. Binigay na niya ito sa eklesiya. At ang eklesiya ang humahawak ng autoridad upang pamahalaan, exercise dominion. Magkaroon siya ng kapamahalaan dito sa buong sanlibutan, sansinukob, buong mundo. At ito ay isasagawa ng bagong Jerusalem. So sa pamamagitan ng bagong Jerusalem, kumpletong maisasagawa niya ang dalawang mahalagang layunin ng Diyos sa kanyang paglikha sa tao. Amen. So, ang ganda. Ang linaw nito. Alam na natin ngayon. Maski na hindi pa tayo naging bagong Jerusalem, dapat may kahayagan ng Diyos sa atin. Hindi pa tayo bagong Jerusalem, dapat gumagawa na tayo ng pagsupil sa kaaway ng Diyos.
Di ba? Kaya yung Ecclesia, binigyan niya ng autoridad na magtali at magkalag. Sabi ng Panginoon, anumang talian nyo sa lupa, matatalian sa sangkalangitan. Di ba? May autoridad na yung church ngayon. Ang kalagan ninyo, makakalagan sa sangkalangitan. Magtali, magkalag. Ito ay autoridad na binigay niya sa Ecclesia ngayon. No? At ang kakumpletuhan ng lahat ng mga bagay na ito, okay, ay magaganap sa panahon na ma-consummate, mapasukdol ang bagong Jerusalem. Pero yung economy niya, halos natapos na. Matatapos na yan. No? Pag kinasal na, gumawa na ng kasalan. Amen. Amen. Okay, so, tuloy natin yung basa. Thus, God's purpose is fully fulfilled by the New Jerusalem, which is the result, the issue, the ultimate consummation of life. Amen. So, ang New Jerusalem ay nabuo, na kumpleto, okay, ng buhay. So, yan yung naging resulta, okay, ng pagsasagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay niya. Na nilalalin sa pamamagitan ng Espiritu. Amen. So, what we believers need is life. Amen. What do we need? Life. What does believers need today? What does the believers need today? Life. Anong kailangan mo? Life. Ako, anong kailangan ko? Life. Bawat isa sa atin. Ang kailangan natin ngayon ay buhay. Buhay ang kailangan natin. Kaya sa John 10:10 sabi ng Panginoon, ako ay naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay. Sa inyo, John 10:10. Nanggaling sa bibig ng Panginoon, ako ay naparito. I have come that you may have life. Diba? At sabi niya, that you may have it abundantly. Life, sabi niya, kailangan nyo ng life. Life. Oo, huwag tayong malito. Akala natin pera. Hindi, life ang kailangan natin. So, yan ang kailangan natin. At abundant life. Ibig sabihin, nung na-save ka, ano natamo mo? Life. Pero kulang yan. Kulang yan natamo mo. Sa espiritu mo lang nandyan yan. Kailangan mo pa ng tustos ng buhay. Amen. At ang tustos ng buhay ang magpapasukdol sa bagong Jerusalem. Amen. What we believers need is life. And this life is nothing less than the triune God Himself. The Father and the Son as the Spirit. May we all be brought into the enjoyment and experience of this flowing, transforming, and building life to be prepared as the bride that will bring Christ back. Ganda ng huli. Amen. So, gawin natin yung buhay natin, mga kapatid, na araw-araw tumatanggap ng tustos ng buhay. Huwag natin pabayaan yung isang araw na lumipas nang hindi tayo nakatanggap ng tustos ng buhay. At ang pinaka mainam na paraan ng pagtanggap ng tustos ng buhay ay sa pamamagitan ng salita. At habang tayo ay dumudulog sa salita, kinakaugnay natin ang Panginoon bilang Espiritu na babasa dalangin tayo ng salita. Binabasa natin ang mga salita sa pamamagitan ng pag-iensayo ng ating Espiritu. At sa pamamagitan niyan, nakakatanggap tayo ng tustos ng buhay para sa ikalalago ng ating buhay. At syempre, kailangan din natin ng church life. Mag-meeting tayo, sumama tayo sa mga kapatid, makipagtayo tayo, makipagkaisa tayo, sama-sama para sa pagtatayo at pagbubuo ng kasintahang babae. Amen.